Hi guys, let's talk about prayer. Kasi may nagtanong po dito sa isa sa mga video ko, sabi niya, kailangan po talaga ate mag-pray? Yun yung una niyang tanong. And next, sabi niya, how to pray. And thank you po dun sa nag-comments at saka sa mga sumagot dun sa tanong niya. And meron nag-leave dito ng comments, yung Acts pattern daw po ang gamitin pag we pray. Which is, ang ibig sabihin nun, A for adoration, C for compassion, T for thanksgiving, and S for supplication or intercession. Tapos, may mga nag-comments din ng Matthew chapter 6 which is yung Ama namin. Kaya nga po, hihimay-himayin natin yan. Ano ba yung components ng Ama namin? Kasi sabi ng Lord, ganito kayo dapat mag-pray. So po, highlight natin yung sabing dapat. Ganito kayo dapat mag-pray. Pero sagutin muna natin yung tanong niya. Sabi niya, kailangan po ba talaga mag-pray? And the answer is yes. Even Jesus Christ, kapatid, part po ng kanyang daily life ang pag-pray. Importante para sa mga believer, mga anak ng Lord na nagpe-pray everyday. Kasi yan po yung way natin ng communication sa Panginoon. Diyan po tayo nakikipag-usap sa Lord. Maraming reason kung bakit nagpe-pray ang tao. Iba-iba yung pangangailangan natin. Depende sa sitwasyon at yung reason kung bakit tayo nagpe-pray. Pero ang pinakamalaga sa lahat, bago tayo mag-pray at himay-himay natin yung Ama namin, gusto ko munang i-share sa inyo yung preparation. Yung kailangan muna natin paghandaan bago tayo mag-pray. So, basahin po muna natin dito po sa Mateo chapter 6 verse 5. Wait, basahin natin. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Pag nagpe-pray kayo, huwag niyong gayahin ang mga mapagkunwari. Mahilig silang mag-pray nang nakatayo sa mga sinagog at sa mga kanto para makita ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang reward nila. Pero pag magpe-pray ka, pumasok ka sa kwarto mo at isara mo ang pinto. Saka ka mag-pray sa iyong Ama na hindi nakikita. Ang Ama na nakakakita ng ginagawa mo in secret, ang siya magre-reward sa'yo. So, number 1, ano daw po? Kailangan, bago tayo mag-pray, pumunta tayo sa lugar na tahimik, sa lugar na quiet. Yung walang distraction. Wag tayong pumunta sa lugar. Though, okay lang naman yung public prayer, no? May mga pagkakataon na i-require na makapag-pray tayo in public, pero kung personal ito, yung heart-to-heart talk, yung gusto mo makausap ang Lord, kasi ang prayer for me is heart-to-heart talk with the Lord. So, pag ganyan, yung gusto mo lang makausap ang Lord, ganyan. So, kailangan maghanap ka ng lugar na talagang tahimik. So, for me dito sa church, pwede sa kwarto, basta walang distraction. Kasi, remember, pag nagpe-pray kayo, ako lang ba to? Kasi minsan pag nagpe-pray ako, biglang kung ano-anong pumapasok sa utak ko, tapos halimbawa magulo, maingay. Pag may narinig ka, syempre nakapikit ka. Magre-register yun sa utak mo, ay ano kaya yun? Lalo na kung may lumagwabog, may nalaglag. Ano kaya yun? May nabasag, may nalaglag, may umiyak na bata, bakit kaya yun umiyak? Ay, may naamoy ako nasusunog. Naku, nagluluto pala ako. So, sobrang daming distraction. Amen. So, paano makausap ang Lord ng heart to heart ko? Ang dami-daming nangyayari sa paligid mo. So, number 1, look for a place. Punta ka sa lugar na tahimik. Kasi Jesus Christ, ang ginagawa niya po, talagang pumupunta siya sa bundok, kumakit siya, mag-isa siyang umaalis. Humihiwalay siya sa mga disciple niya. At naglalaan siya ng time na sila lang ng Diyos Ama nag-uusap in prayer. Then next, ang sabi pa dito, pag nagpe-pray kayo, sa pagpe-pray nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na wala namang kwenta gaya ng ginagawa ng mga Gentiles. So, akala nila nakikinig ang Diyos dahil sa haba ng prayer nila. Huwag nyo silang gagayahin. Alam na ng inyong Ama na nasa ang inyong kailangan bago nyo pa iyon hingin sa Kanya. So, pangalawa pong preparation, pag magpe-pray tayo, bukod sa quiet place, quiet time na walang distraction, make sure na yung prayer po natin ay hindi po yung labas sa ilong. Meron kasing kinote dito ang Lord ng mga Gentiles, kasi sinasabi niya dito, yung mga unbeliever na may mga chants, kasi 'di ba merong
mga kulto na mayroong mga Latin or kung ano-anong yung chants na pahabaan ng haba, wala naman, hindi mo naman alam kung anong meaning. Or yung prayer na paulit-ulit, na parang memorize mo sa utak mo, pero hindi mo alam sa puso mo, ano ba yung sinasabi mo? Galing ba yun dito o galing lang yun dito? So make sure na galing yun dito. Yung talagang gusto mong sabihin sa Lord. So dito, halimbawa, may problema ka, gusto mo humingi ng tulong sa Lord, iiyak mo, sabihin mo kung ano yung laman ng puso mo. 'Di ba? So yun lang po, preparation. Kasi ang prayer po ay heart-to-heart talk with the Lord. So bago po tayo mag-pray, bago natin isa-isahin yung components ng prayer, make sure na handa ang puso mo, na nasa ayos ang puso mo. Punta ka sa lugar na tahimik, na walang distraction, yung gusto mo makausap talaga ang Lord. Para meron din siyang chance na hindi lang bastang makinig sa'yo, kundi sumagot din sa prayer mo. Sa'yo lang po, God bless!